Filipino 4, Quarter 3, Week 6. Kwentong kababalaghan at pang-abay na panggaano. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kwentong kababalaghan at pang-abay na panggaano. Mga kasanayan at layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Tukoy salita. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Una, ito ay sinaunang tawag o kinagawiang tawag para sa Diyos at kadalasay ginagamit sa Katagalugan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Bathala. Ikalawa, siya ay isang magandang babaeng pinaniniwalaang nag-aalaga sa kalikasan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Diwata. Ikatlo, ito ay malikhaing kwento ng pagtatalakay sa pagkakalikha ng daigdig na may karakter na maladiyos o makapangyarihan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Mito. Ikaapat, siya ay Diyos ng mga ninunong sa Ifugao at pinaniniwalaang nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ano ang tamang sagot? Magaling. Kabunyan. Ikalima, siya ang makapangyarihang Diyos ng mga ninunong sa Bukidnon. Pinaniniwalaang siya ay tumitira sa tahanang tulad din ng sa kaniyang mga sakop. May kapangyarihan siya at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Ano ang tamang sagot? Magaling. Mababaya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ano ang alam ko? Kilalanin ang mga sumusunod na larawan. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Mahusay. Manananggal. Ikalawa, ano ang tamang sagot?
Magaling. Tiyanak. Ikatlo, ano ang tamang sagot? Mahusay. Kapre. Ikaapat, ano ang tamang sagot? Napakagaling. Nunong. Ikalima, ano ang tamang sagot? Magaling. Manghuhula. Ika-anim, ano ang tamang sagot? Napakahusay. Mangkukulam. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Basahin ang bawat pangusap at sagutin ng oo, hindi o maaari ang mga tanong. Pagkatapos ay ipaliwanag ang iyong sagot. Una, mahirap daw itaboy ang isang masamang nilalang. Pinaalis ba ang nilalang na itinataboy? Tama. Oo, ang itaboy ay nangangahulugang paalisin o papuntahin palayo ang isang nilalang. Pangalawa, huwag mo raw gagalawin ang punso at baka may nakatirang nuno rito. Ang punso ba ay gawa sa semento? Magaling. Hindi. Ang punso ay maliit na bunton ng lupa o buhangin na natural na nabubuo sa kagubatan o paligid. Pangatlo, ang albularyo ay nakatulong upang paalisin ang masamang espiritu. Nag-aral kaya ng medisina ang albularyo? Mahusay. Maaari. Tradisyonal na manggagamot ang albularyo. Kadalasan, hindi sila lisensyadong doktor. Ngunit, maaari naman na may natutunan sila sa tradisyon o sariling pag-aaral. Pang-apat, ang nunong ay nakita sa silong ng gusali. Sa itaas kaya ng gusali nakita ang nuno? Magaling. Hindi. Ang silong ay ilalim ng bahay o gusali. Kabaliktaran ito ng itaas. Panglima, nagpasalamat sila at nakalabas sila sa mahabang lagusan. Ang lagusan ba ay isang kwarto? Tama! Hindi. Ang lagusan ay isang daanan o pasilyo, hindi isang silid. Pang-anim, tinatanong siya, subalit umiiling lang at umiiyak. Gusto bang sumagot ang isang taong umiiling? Magaling. Hindi. Ang pag-iling ay karaniwang nangangahulugang pagtanggi o hindi pagsagot. Pang-pito,
Natatakot siya, subalit kumakalma naman kung nakayakap kay nanay. Nagsisigaw kaya ang isang taong kumakalma? Mahusay. Hindi. Ang kumakalma ay pagpayapa o pagluwag ng takot, kaya hindi ito kaugnay ng pagsigaw. Pangwalo, unat ang kaniyang buhok mula anit hanggang sa may batok. Mas mataas ba ang kinaroroonan ng batok kaysa sa anit? Tama. Hindi. Ang anit ay nasa tuktok ng ulo. Ang batok ay nasa ibaba, likod ng ulo. Pangsyam, isinasagawa ng albularyo ang orasyon upang magamot si ate. Ang orasyon ba ay isang pagsasaya? Magaling! Hindi. Ang orasyon ay dasal, ritual, o bulong, hindi isang pagdiriwang. Pang-10, pagkatapos mapatawasan ang aking ate, nalaman naming na may nagkakagusto sa kaniyang isang nuno. Pumupunta ba ang isang doktor upang ikaw ay mapatawasan? Magaling! Hindi. Ang pagtatawas ay ginagawa ng albularyo, hindi ng lisensyadong doktor. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin, pagbabasa ng kwentong kababalaghan. Pagprosesong pag-unawa. Pagbasa ng kwentong kababalaghan. Ang pamagat ng kwento ay Nuno sa Punso. Ito ay kwento ni April na hinalaw kay Prima 24. Isinulat muli ni Lilibet C. Agno. Naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi nakikita? Sa mga nilalang na tinatawag nilang engkanto, sa mga duwende at sa nuno sa punso. Sa mga albularyo, naniniwala ka rin ba? Batay sa aking mga naranasan at nasaksihan, masasabi kong naniniwala ako sa mga ganoong uri ng nilalang sa mundo. Naniniwala rin ako sa albularyong nanggagamot sa mga sakit na hindi nalulunasan ng mga doktor o hindi napag-aaralan ng siyensya. Isa sa mga nasaksihan kong pangyayari ay ang kakaibang karanasan ng aking ate noong nasa elementarya pa lang siya. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan ang nangyari sa kanya. Ang alam ko lang ay may nakagusto sa kanya na isang nilalang na tinatawag nilang Nuno sa Punso. Nagsimula ito sa isang hapon pagkatapos ng klase. Napagkatuwaan ng aking ate at ng kanyang mga kaibigan na dumaan sa
sa malawak na silong ng gusali ng grade 6 o baitang 6. Bago sila makalabas sa lagusan ay madaraanan nila ang isang malaking punso roon. Maraming naniniwala na ang punsong iyon ay tirahan ng nunong. Subalit dahil nga bata pa ang aking ate noon ay hindi niya naisip ang bagay na iyon. Pagka-uwi niya sa bahay ay bigla na lamang siyang nagtatakbo na tila takot na takot. Nagtaka ang aming mga magulang sa nangyayari sa ate ko. Kumakalma naman siya kapag nakalapit at nakayakap na kina inay at itay. Nang mga sumusunod na araw, muling naulit ang pangyayaring iyon. Bigla-bigla siyang tumatakbo, namumula ang balat at bakas sa mukha, ang labis na takot habang nakatingin sa isang lugar na tila may nakikita siya. Tinatanong ang ate ko kung bakit, pero umiiling lang siya at umiiyak na lang. Nagtagal iyon ng ilang linggo. Dahil sa labis na pag-aalala, kumonsulta sina inay at itay sa isang albularyo. Pagkatapos mapatawasan ang aking ate, napag-alaman nila na may nagkakagusto sa kaniya na isang nuno sa punso. Mahusay ang albularyo dahil nahulaan niya kung saan nakatira ang nuno. Nagustuhan daw ng nuno ang aking ate dahil sa kanyang buhok. Sa totoo lang, maganda talaga noon ang buhok ng ate ko. Iyon bang unat mula sa anit hanggang sa may batok, pagkatapos ay kulot sa ibaba. Pumaba ito ng halos 2 talampakan at hanggang baywang. Ginamot ng albularyo ang aking ate. Gumawa siya ng orasyon ng ilang sandali. Ito ay itaboy, ang nilalang na nagkakagusto sa kaniya. At para hindi na siya makabalik, kinakailangang putulin ang buhok ng aking ate. Nakapanghihinayang man, pero sinunod ng aking magulang ang sinabi ng albularyo. Makalipas lamang ang ilang araw ay bumalik sa normal ang lahat. Noong nasa 2nd taon sa high school ang aking ate, muli niyang naranasan ang ganoong pangyayari. Ang nagkagusto naman sa kanya ay isang engkantong nakatira sa isang puno ng akasya. Minsan, nakita kong takot na takot ang aking ate dahil mayroon siyang nakitang isang nilalang sa kaniyang tabi mismo at nakatitig sa kanya. Narinig kong umungol ang aking ate na para bang nahihirapan siyang huminga. Namula rin ang kaniyang balat. Isinisiksik niya ang sarili sa tabi habang titig na titig sa isang lugar. Ipinagamot uli ang aking ate sa albularyong nakagamot sa kanya dati. Ginamot siya ng 2 buwan. Tumigil din sa pag-aaral ang aking ate ng 2 buwan. At tulad noon, gumaling naman siya.
paglalapat at pag-uugnay. Trial. Humanap ng dalawang kasama at magpalitan ng mga sagot sa mga tanong. Una, ano ang nangyari sa ate ni April? Tama. Nagkaroon siya ng kakaibang karanasan na tila inaalihan o ginugulo ng mga nilalang gaya ng nuno sa punso at engkanto. Ikalawa, ano ang ginawa ng kaniyang mga magulang upang matulungan ang ate ni April? Tama. Kumonsulta sila sa isang albularyo at pinagamot ang ate ni April sa pamamagitan ng orasyon at ritual. Ikatlo, ano-anong kababalaghan ang nangyari kaugnay ng pagkakasakit ng ate ni April? Magaling! Bigla siyang tumatakbo na tila takot na takot. Namumula ang balat at parang may nakikita siyang nilalang. Nahihirapan siyang huminga at tila may presensya ng engkanto o nuno. Ikaapat, ano-anong bahagi ng kultura ng mga Pilipino ang naipakita sa kwento? Mahusay. Paniniwala ng mga engkanto, nuno sa punso at kababalaghan. Pagkonsulta sa albularyo para sa sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. At ritual at orasyon bilang paraan ng paggagamot. Ikalima, ano-anong bahagi ng akda ang maaari mong iugnay sa iyong sariling karanasan? Narito ang pwedeng maging sagot. Maaring naiugnay ko sa aking karanasan ang pagkakaroon ng takot sa madidilim o liblib na lugar. Ikalawang aralin ang pagbuo ng tekstong pasalaysay. Ang tekstong pasalaysay. Ang pasalaysay ay isang uri ng diskursong karaniwang nagkukwento ng mga pangyayaring naganap mula sa pansariling karanasan o nasaksihang karanasan ng ibang tao. Maaari ring ang pagsasalaysay ay mula sa nabasa o narinig o bunga lang ng malikhaing pag-isip ng gumagawa ng pagkukwento. Upang maging maayos ang pagkukwento, mainam na sundin ng mga baguhan ang tatlong bahagi ng tekstong pasalaysay. Ito ang simula, gitna, at wakas. Aralin pa natin. Sa simulang bahagi, maaaring banggitin ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga tauhan, tagpuan, o pinangyarihan at ang suliranin kung mayroon man. Mauunawaan ng tagabasa o tagapakinig ang kontekstong pag-iikutan ng mga
pangyayari sa salaysay. Isalaysay ng maayos ang mga magkakasunod na pangyayaring naganap. Gumamit ng mga hudyat o panandang diskurso upang mas madaling maunawaan ang pag-uugnay ng mga pangyayari. Para sa wakas na bahagi, naglalahan ng naging kinahinatnan o resulta ng mga pangyayaring inilahad sa salaysay, magpapakita ng pag-uugnay o paglilinaw ng mga pangyayari. Maaring ang bunga ay positibo o negatibo. Nalalaman ng tagabasa o tagapakinig ang nangyari sa pangunahing tauhan sa hulihan. Narito ang mahalagang mungkahi sa pagsulat ng tekstong pasalaysay. Dapat may mahalagang pangyayari. Dapat rin na may maayos at kaaya-ayang simula, gitna, at wakas. At syempre, dapat ay mayroong angkop na pamagat. Ano ang mga panandang diskursong ginamit sa akdang Nuno sa Punso na naghudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Tama. Pagka-uwi niya sa bahay, pagkatapos, minsan, ng sumunod na araw, noong. Alam mo ba ang panandang diskurso o pang-ugnay ay naghudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ginagamit ang mga ito upang malinaw na maipakita ang pagkakasunod-sunod ng oras o pangyayari sa isang salaysay. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito.
paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong aralin, pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na panggaano ay isang uri ng pang-abay na nagpapahayag ng dami o bilang ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ipinapakita nito kung gaano karami o ilang beses naganap ang isang aksyon. Halimbawa, nagtagal iyon ng ilang linggo. Umaba ito ng halos 2 talampakan. Gumawa siya ng orasyon ng ilang sandali. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Para sa unang bahagi, punan ng angkop na pang-abay na panggaano ang bawat pangusap. Una, nang magkasakit siya nang hindi alam ang dahilan, tumaba siya ng patla. Ano ang tamang sagot? Magaling. Bahagya. Ikalawa, dinagdagan niya ng patlang ang karne ng manok na binili upang maialay sa mga engkanto. Ano ang tamang sagot? Magaling. Marami. Ikatlo, tumaas ng patlang ang puno ng balete. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Labis. Ika-4, tumagal ng patlang ang pagiging matatakutin ni Ella dahil sa mga kakaibang naririnig niya sa paligid. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Matagal. Ika-5, pinabawasan niya ng patlang ang telang ipinambalot sa alay. Ano ang tamang sagot? Magaling. Kaunti. Para sa ikalawang bahagi, bumuo ng mga pangusap na may pang-abay na panggaano. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Pabaong pagkatuto. AGN chart mula sa mga napag-aralan o napagnilayan mo.
Basahin mo ito. Pagsusuli. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang pangusap ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Una, ang mga kwentong kababalaghan ay palagi nating nararanasan sa araw-araw na buhay. Tama o mali? Magaling. Mali. Ikalawa, ang nunong ay isang nilalang na malahigante ang laki. Tama o mali? Magaling. Mali. Ikatlo, ang mga pang-abay na panggaano ay nagsasaad ng kulay at anyo. Tama o mali? Mahusay. Mali. Ikaapat, ang mga hudyat ng pagkasunod-sunod ay nakatutulong sa mahusay na pagsasalaysay ng kwento. Tama o mali? Napakagaling. Tama. At ikalima, ang mga bahagi ng isang teksto ay simula, gitna at wakas. Tama o mali? Napakahusay. Tama. Para sa kasunod na bahagi, paggamit. Sumulat ng 5 pangusap tungkol sa mga nasa liksik mong kwentong kababalaghan. Gumamit ng mga pang-abay na panggaano. Narito ang pwedeng maging mga sagot. Una, lubhang nakakatakot ang kwentong kababalaghan tungkol sa multong nagpapakita sa lumang paaralan. Pangalawa, bahagyang gumalaw ang kurtina kahit walang hangin kaya't kinalibutan ang mga nakakita. Ikatlo, halos hindi makapaniwala ang mga tao nang may mag-ulat na nakita raw nila ang White Lady sa kalsada. Ikaapat, medyo nagdadalawang isip ako kung totoo ba ang mga narinig kong kababalaghan sa aming baryo. Ikalima, lubos na nag-aalala ang mga residente nang biglang mawala ang ilaw matapos silang makarinig ng kakaibang tinig. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagbabasa ng kwento tungkol sa kababalaghan. Ang pagbuo ng tekstong pasalaysay. At ang mga pang-abay na panggaano.
Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.